Ngayon mga mare ay nandito ako sa palengke sa bayan ng Lopez. Dahil parang napagusto na naman nga ako dito sa isdang maya-maya at nakita ko nga itong aking kaklase. Dahil nga kapag ganitong isda ay napakasarap talaga ng pinaksi o kaya ay inasiman dahil nga napakataba nung kanyang ulo. At kapag usapang isdang maya-maya ay hindi pwede Mars. Akin ang ulo, ilalaban ko yarn. Charot! Kung bakit naman kasi napakasarap talaga ng ulo niyang maya-maya mga mare, napakataba kasi. At sa mga kaklase nga pala namin nung college dyan, pinapa-shoutout nga pala ni Ate Janet. Kamusta na daw kayo mga mare? Lalong-lalo na raw sa iyo Ate Julie at saka sa iyo Ate Ria. Ang sabi niya ay bumili man lang daw kayo ng isda sa kanya. Tapos sa mga taga Lopez dyan na mapapadpa dito nga sa loob ng ating palengke ay bilhan nyo naman to si Ate Janet dahil fresh na fresh ang mga tinitinda niyang isda. Dahil yung tendera nga ay fresh yung isda pa kaya. Tapos hindi nyo kaya mare kapag kakilala libre ang eco bag, o diba? Charot! Gago! At ayun, pagkatapos ko dun sa palengke ay sumakay na nga din ako ng tricycle pauwi nga dito sa amin. Bali kinabukasan ko na nga pala ito naluto dahil nga nung dating ko sa bahay meron na nga kaming ulam. Ang gagawing luto ko nga pala dito sa binili kong isda ay sinigang sa miso at lalakan ko nga ng dahon ng mustasa. At syempre dahil nga may available naman na dahon ng mustasa dito kay ate kaya naman hindi na ako bumili at humingi na nga lang ako. At kung tatanungin nyo mga mare ay talagang malaking tipid na nga ang nagawa sa amin itong mustasang ito. Dahil talagang hindi nga namin yan binubunot din at tanging yung mga dahon lamang ang aming kinukuha. At kung makakapagsalita nga lang itong mga dahon ng mustasang ito ay baka nga sabihin ito na pagod na nga siya sa pagbibigay ng dahon. Dahil nga sobrang tagal na naming napapakinabangan itong mustasang ito at kung mapapansin nyo ay napakahaba na nga nung kanyang katawan at pansin na nga rin ang kanyang katandaan. Kaya naman kung meron kayo dyang mga tanim na mustasa o kaya naman ay pechay ay wag na wag nyong bubunutin mga mare. At ang tanging kuhain nyo lang ay yung mga dahon niya dahil yun ay susupling pa uli at mapapakinabangan nyo pa uli. At dahil wala nga kaming available na kamatis sa bahay at wala rin naman akong mautusan na bata kaya naman ako na nga ang lumakad papunta nga doon sa ibaba. Medyo malayo-layo nga pala ang aking bibilan dahil doon nga lang sa may gitna may nagtitinda ng mga kamatis or mga gulay. Bali doon nga pala sana kay Arisa ako bibili ng kamatis pero nung dating ko nga ay wala ngang tao sa kanila. Kaya naman nung nainip na ako dumiretso na nga ako dito sa bandang gitna dahil dito nga lang may nagtitinda ng kamatis. Bali kalahating kilo nga sana ang bibiling ko dyan pero napakamahal nga at 60 nga ang kalahati kaya naman 1/4 na nga lang ang binili ko. Pero sa paglalakad ko nga pauwi sa bahay ay nakasalubong ko nga itong si Arisa at kako ay saan ba siya pumunta at kanina ko pa siya inaantay. Kaya naman sa kagustuhan ko na madagdagan pa nga itong binili kong kamatis ay sumama pa nga ako sa kanya pabalik dahil nga mas mura ang kamatis sa kanya. Dahil ang 1/4 nga lang sa kanya ay nagkakahalaga lamang ng 20 pesos tapos yanong lalaki pa. Ang kaso nga lang ay wala siyang kiluhan Mars, mukhang nadaya ako charot. At kung nagtataka ka kung bakit iba nga ang kulay nitong aming gasto, ba hindi nga ito sa bahay dahil ito ay sa bahay nga nitong aking kapatid. Dahil ngayong araw mga Mars ay naubusan nga kami ng gato. Kaya naman kako ay dadayo nga ako dito ng pagluluto kana ate. Siyempre una, ang ginawa ko ay iniprito ko muna nga itong mga isda na aking isisigang sa miso. At habang nakasalang nga yung ating isdang lulutuin, ay iginaya ko naman itong mga ricados na aking gagamitin. Bali gagamit lang ko dyan mare ng isang malaking sibuyas at 2 piraso ng bawang at pagkatapos gagamit din tayo dito mare ng kaunting luya. Pero charot yung kaunti Mars dahil kailangan natin ng mas maraming luya dito dahil nga malansa itong ating isdang lulutuin. At syempre anong saysay ng pagbili natin ng kamatis kung hindi natin ito gagamitin. Kaya naman mga mare, gagamit ako ng 3 piraso ng kamatis. At huwag kayong magtaka kung bakit ako tumigil sa pagsasalita dahil nakalimutan ko mga mare ang aking sasabihin. Gago! So mga mare, yung ating kamatis ay gagayatin ko lamang ng paganyan at paganito. Depende sa inyo dahil kayo naman ang magluluto. At ang matapos nga ako sa paggagayat ng ating mga sangkap ay binaliktad ko na nga rin itong ating isdang ipiniprito. Bali hindi naman talaga natin yung ipiprito ng talagang pritong-prito at ang gusto nga lang talaga natin dyan ay medyo mag-brown. At nung makuha ko na yung gusto kong pagka-brown ay inahon ko na nga yung kawali at nagpalit ako ng bagong kawali na ito nga ang ating pagigisahan. At syempre naglagay lang ako ng kaunting mantika at pagkatapos inilagay ko na itong ating sibuyas, bawang at pati ang ating luya. Tapos nung lumabas na ang aroma nitong ating mga ginigisang sangkap ay inilagay ko na rin itong mga ginayat nating mga kamatis kanina. Bali tatakpan ko lamang yan ng sandali nang sa ganon ay mas madaling lumabas yung kanyang kaluluwa. Tapos nung naluto na itong ating mga kamatis ay agad-agad na akong naglagay ng isang tabong tubig. At dito ay nagsimula na akong maglagay ng aking mga pampalasa kagaya ng paminta na nagkakahalaga ng 2 piso
at kaunting betsin. At syempre pagkatapos, tinakpan ko muna ito dahil aantay naman natin itong kumulo. At habang inihintay nga natin kumulo yung ating nakasalang, inumpisahan ko namang hugasan itong mga dahon ng mustasa na kinuha ko dito sa may tabi ng kalsada dahil alam nyo na, nasa tabi ng kalsada baka may mga something, something mga ganon. Isa-isa nga pala yung paghuhugas ko dito para makasigurado ako na talagang walang nakasingit na mga bacteria dyan. Dahil naman na malinis yung aking pagkatao, kaya dapat malinis din to. Ganon, charot. Tapos meron pala ako ditong 5 piraso ng okra, kaya isinama ko na din. At syempre sa mga oras na ito ay kulong-kulo na nga itong ating iniintay kumulo, kaya naman naglagay na nga ako dyan ng kaunting pampalasa kagaya ng asin. At talagang hindi ko nga maintindihan kung bakit nga hinuli ko ang paglalagay ng asin. Bayaan nyo na, wag nyo nang pansinin. Sa puntong ito ay isa-isa ko na nga rin inilagay itong ating mga isda na ipiniritos kanina. Bali pwede nyo namang ilagay yan ng sabay-sabay, pero dahil may video ay inisa-isa ko. At makalipas lamang ang 1 minuto ay isinunod ko na ding ilagay itong ating pangpaasim. Bali itong sinigang sa miso nga pala ang aking napili na pangpaasim dito sa ating nilulutong isda. Dahil kapag maya-mayang isda ay napakasarap talaga kapag miso nga ang gagamitin na pang-asim. Bali inuna ko nga palang ilagay dyan yung mga okra dahil nga medyo matagal nga yung maluto kumpara nga dun sa mga dahon ng ating mga mustasa. Tapos syempre tinakpan ko muna at hinayaan itong kumulo. At makalipas nga lang ulit ang ilang minuto ay binuksan ko nga ulit ito at dito ay inilagay ko na itong mga dahon ng mustasa na ating panahog. At syempre nilubog-lubog ko lang yan dyan sa mainit na sabaw nang sa ganun ay malukmay na nga itong mga dahon ng mustasa. Bali hahayaan lang ulit natin yan dyan sa apoy ng mga ilang minuto para maluto yung ating mga dahon ng mustasa. At sa mga oras na yan mga mare ay luto na nga yung ating yung ating sinigang sa miso na maya-maya. Ang sarap niyan mga Mars. Bahala kayo ha kung hindi kayo maniniwala. O siya sige, kumuha na ulit kayo ng pagkain dyan sa inyo at sabayan nyo kaming kumain.